Kaya kung titignan natin kung ang aasahan lang ni Sara Duterte ay boto ng Mindanao, wala, hindi siya mananalo. Hindi talaga, 'di ba? Kaya kung sakaling maglaban, no, nung 2021 election, kung sakaling naglaban si Sara Duterte at si PBBM, wala, ilalampaso siya ni PBBM. Ilalampaso ni PBBM si Sara. Solid North. Dito pa, Cavite, Laguna, mga Makamarcos, Metro Manila, mga Makamarcos. Tapos pagdating naman sa Visayas, Marcos din yan. Andiyan yata si Imelda Marcos. Leyte. Tapos si Speaker Martin Romualdez, andyan din. Iloilo pa, F. Elisa Marcos. Kaya wala talaga mga kaibigan, walang panlaban ang mga Duterte sa Marcos. Sa totoo lang, ilalampaso si Duterte, si Sara Duterte, ilalampaso. Kung sakaling linilabanan niya si PBBM, lampaso yan, ilalampaso ni PBBM yan. Alam mo, sa totoo lang dapat sana si Sara, nagpresidente na lang sana siya noon. Sana kinalaban na lang niya si PBBM. Nang sa ganon, nagkaalaman na talagang ilalampaso si Sara. Walang-wala si Sara. Solid North pa nga lang, oh. Dito lang sa Cavite, grabe. Pangalawa sa pinakamayaman na boto. Laguna pa, Makamarcos. Metro Manila, Makamarcos din. Naging gobernador dito si FL. Pagdating sa Visayas, Marcos din, Romualdez. Pagdating sa bandang Iloilo, Marcos din, Elisa Marcos. Iloilo yan. Kaya wala talaga silang panalo, mga kaibigan. Kaya si Sara Duterte, alam mo, si Sara Duterte, sigurista yan eh. Hindi yan tatakbo kapag alam niya na wala siyang panalo. Ganun yan, sigurista yan mga kaibigan. Kaya hindi talaga siya kakalaban sa mga Marcos dahil alam niya na magmumukha siyang timawa. Alam niya na ilalampaso lang talaga siya ni PBBM. Kapag nilabanan niya si PBBM, ilalampaso lang siya ni PBBM. At si Sara, hindi niya kayang mangyari yan kasi egoistic yan si Sara. Narcissist yan si Sara. Mayabang yan. Bugok naman. Spoiled brat kasi. Yan. Kaya hindi niya kaya na matalo. Alam niya, natatalunin siya ni President Marcos Jr. kapag talagang sila'y naglaban. Di ba? Yun ang katotohanan, mga kaibigan. Sure na sure ako dahil taga Mindanao ako eh. Taga Mindanao ako, mga kaibigan. Sure na sure ako. At kahit sa Mindanao, hindi pa yan masusolo ni Sara dahil marami sa taga Mindanao ay Makamarcos. Kami nga lang, yung clan namin eh. Taga Mindanao kami pero Marcos kami. Solid Marcos. Ilan kami sa pamilya? Ilan yung mga kapatid ko? Ilan yung mga pamangkin ko? Solid Marcos kami, mga kaibigan. Kasi nabuhay ako, pagmulat ng mata ko, si President Marcos Sr. na ang Pangulo. Wala pang martial law. Di ba? Kaya si Sara Duterte, takot yan. Nanginginig sa takot yan, mga kaibigan. Kaya hindi niya kakalabanin si PBBM dahil nanginginig yan sa takot. Dahil alam niya na ilalampaso siya ni PBBM. Yun ang katotohanan. Walang plastikan dito. Yan ang katotohanan, mga kaibigan. Ang Mindanao, marami dyan, solid BBM, solid Marcos from Mindanao. Yung isa kong kaibigan na TikToker, Agusan del Sur. Solid din sila, solid Marcos. Bakit? Kasi mga Ilocano pala sila eh. Ang daming mga Ilocano nag-migrate sa Mindanao, doon na sa Mindanao, mga solid Marcos. Diba? Kaya wala kayong panama. Wala kayong ilalaban sa Marcos. Magpakatotoo na kayo. Wala kayong ilalaban sa Marcos. Diba? Kahit anong gawin nyo, kahit na magtutuwad kayo sa kalsada, bumalentong kayo ng bumalentong, kahit na himatayin kayo, hindi kayo mananalo sa Marcos. Dahil ang Marcos talaga ay talagang established na yan. 1950s, meron ng Marcos loyalists, Marcos supporters, naka-establish na yan.
At isa pa mga kababayan nasubukan na natin ang trabaho ng Duterte. Wala tayong napala sa trabaho ng Duterte. Puro lang tsugi, 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 mga milyon-milyon, bilyon na confidential funds, binabayad sa pagpapatsugi, pagkatapos yung mga tao walang ayuda, yung mga tao nagugutom, yung mga tao hindi na makakain pero may pambayad sa pampatsugi. Biruin mo kapag drug lord, 3 milyon. Oh, guys kaya pala panay sila nanlaban, 2 milyon naman pala. Kaya naman pala lahat halos ng mga natsutsugin nanlaban, kasi 2 milyon, mga kaibigan, di ba? From the mouth of Bongo. Nagdanlaban, 2 milyon. Kapag buhay, kalahating milyon. Oh, di ba? So, ano yung mga kaibigan? No? Wala. Wala. Ito mga guys ito, nakakaawa ang mga didilis. Kasi, pinapaniwala nilang sarili nila na malakas ang mga Duterte. Pagdating sa eleksyon 2028, doon nila makikita na wala naman pala. Walang binatbat ang mga Duterte. Diba? Masyado kasi silang yumabang. Akala kasi nila sila yung nagdala. Akala kasi nila sila yung maraming follower. Hello, masyado yung in-underestimate ang mga Marcos loyalists at Marcos supporters. Hindi nyo alam na wala pa sa kalingkingan ang mga DD sheets, 'di ba? Kaya nga si President Bongbong Marcos, ang kanyang boto 31.6 million Filipinos. Solid 'yan solid. Pero si Sara Duterte umabot ng 32.2 million. Kasi nga, yung 31.6 million dyan, atin yon. Boto natin yon na ibinigay din natin kay Sara. Kasi dahil sabi ni PBBM, magsara kayo, edi nagsara tayo. Ang mga DD sheet lumalabas, tanggalin mo yung 31 million. 31.6 million. Yun lang ang DD sheets. So lumalabas ang mga DD sheets ay wala pang 1 milyon. Ulitin ko ang mga DD sheets ay wala pang 1 milyon. Yun ang katotohanan. 'Di ba? Kasi sabi ko nga sa inyo si PBBM hindi siya pwedeng iboto ng dilawan. Lalo namang hindi siya pwedeng iboto ng mga DD sheets. Kasi nung panahon na yon, siniraan na ni President Duterte si PBBM. Huwag niyo iboboto yan. Bangag yan. Nagko-cocaine. Ano yan? Spoiled brat yan. Huwag niyo iboboto yan. Tapos yung mga didishit na mga vlogger, sina Mocha Suso, sina Bayad Bay, Vivian Beles, mga didishit vloggers. Sinigundahan, wag niyong ipaboto si BBM. Dito tayo, mag-isko tayo, isko. Kaya yung mga didishits, hindi bumoto kay PBBM. Kaya si PBBM, 31.6 million lang. Pero ang kagandahan ng 31.6 million ni PBBM, solid. Talagang mga loyalista, mga Marcos supporter, solid. At ibinigay din natin yung boto natin kay Sara. Kaya si Sara ay naging 32.2 million. So lumalabas, pag tinanggal natin yung boto ni PBBM doon, 31.6 million, lumalabas na ang boto ni Sara Duterte ay wala pang 1 milyon. Yun ang katotohanan. Ang katotohanan na mahirap ninyong tanggapin. Di ba? Di ba? Yun ang katotohanan. Mga kaibigan, anong oras na? 5:26, no? So guys, maraming pong salamat sa inyong lahat. At mga kaibigan, kita-kits ulit tayo bukas. Maraming pong salamat. Bye! Admin Rich po. Mga kaibigan, i-follow niyo po ako sa aking page, no? Follow niyo po ako sa aking page nag-end yung live ko. Saglit. Guys, no? Follow niyo ang aking page, Admin Rich, no? Admin Rich. Ganyan Admin Rich. Follow niyo Yung may nakalagay na commentarista.
Ang aking ano doon, ang aking followers nasa kaunti pa lang, nasa 57,000, no? Follow nyo yon. Tapos i-follow nyo rin ako mga kaibigan sa YouTube channel, Admin Rich din, no? Follow nyo ako guys ha. Tapos comment kayo doon. Yan.